Taong 2035, labis-labis ang mga pag-unlad sa teknolohiya dahilan para makapaglikha ng connecting virtual kung saan magkakaroon ng kakayahan ng isang tao na makakonect sa ibang mundo na kasing realistiko ng tunay na mundo. Nagtatampok ito ng mga lifelike na AI NPCs, mag-agarang sining ng espada at mahika na umaakit ng mahigit 100 milyong tao upang makamit ito. Ang mga manlalaro sa mundo ay gumagamit ng mga VR headset upang kumonekta habang nasa mga pod na makakakonect sa ibang dimension. Unang kabanata ay pupunta tayo sa virtual reality, laro kung saan makikita natin ang isang kastilyong na puno ng digmaan, tapos may isang mandirigmang may blonde na buhok na napasigaw sa sakit sa tamang natagap niya. Namatay ang mandirigmang blonde sa biglaang pag-atake na iyon habang ang ibang mga sundalo ay nasaksihan at naguluhan sa nangyari. Tungkol sa kung sino ang gumawa nito, ang pangalan niya ay Biduyan, ang ating bida. Kilala bilang Crash ang name sa larong bagong labas na Assassin's Creed, dahil ito ay isa laban sa kung gaano karaming mga sundalo. Pakiramdam ng kalaban ay kayanan nila ito, kaya ginagawa nila ang isang bagay na gagawin ng sinuman sa kanilang mga kaaway, nag-charge sabay-sabay para sa isang atake. Gayunpaman, madali lang naiwasan ng ating bida na si Crash ang lahat ng atake dahil siya ay ranggo bilang ika-13 sa buong laro, bukod pa sa na siya ay nakategorya bilang isang psychokinetic at ito ay nagbibigay daan sa kanya na kontrolin ang anumang bagay. Galit na galit sumugod ang isang kalaban may hawak na kutsilyo para patayin ang ating bida, subalit dahil sa kakayahan niya na kontrolin ang anuman na bagay ay agaran niyang pinatay ito. Dahil sa gulat ng namumuno ay agaran niyang sinabihan ang lahat ng archer na sabay-sabay na umatake. Pinaulanan ng maraming arrows ang ating bida na si Crash, subalit kampante ang ating bida at walang kakaba-kaba na ginamit ang kanyang power para patigilin ang mga arrow na papasugod sa kanya. Nagulat ang mga mandirigma sa pagtigil ng mga arrow at natakot sila sapagkat ang mga arrow na tinire nila ay biglang bumabalik sa kanila. Isa-isang tinamaan ang mandirigma ng mga arrow at ang ating bida ay sumugod gamit ang kanyang dagger at hiniwa ang leader ng mga mandirigma. Nabigla ang mga natitira pang mandirigma sa kanilang nakita at pagtingin ng isang mandirigma sa kalangitan ay mas lalo siyang natakot sapagkat makikita natin na napakaraming sandata ang nakalutang sa langit. Agara naman ito kinontrol ng ating bida na si Crash at sabayan niya pinasugod ang mga ito sa mga natitira pang mandirigma na agara naman na kinatapos ng kanilang mga buhay. Habang papasok sa castle ay makikita natin ang mga bangkay ng mandirigma na nakalaban ng ating bida habang naiiwan ang bakas ng dugo sa bawat paglakad niya papasok ng castle. Habang nasa loob ng castle ay agara ng ating bida hinahanap ang isang bagay, subalit bigla siya nagulat sapagkat may narinig siya isang ubo. Nakita niya ang isang tao na parang isang santo papa na naghihingalo na at nakakasabi na lang sa sarili niya na kung ito na daw ang katapusan ng lahat. Agara naman nakita ng ating bida ang bagay na kanyang hinahanap na nasa leeg ng santo papa, ang isang blue necklace. Habang nanghihina ay napapasambit na lang ang santo papa na ang sabi ng Diyos ay may isang tao na magliligtas sa mundong ito, subalit wala naman pakialam ang ating bida at binabalak na niya kunin ang necklace at habang pakuha na siya sa necklace ay pinigilan ng kanyang kamay at galit na galit ang santo papa na pinagsisigawan ng ating bida na siya ang Samire sa mundong ito kung saan pinatay daw ng ating bida ang napakaraming inosente tao at ginawang slave ang iba dito. Agara naman nakuha na ng ating bida na si Crash ang blue necklace at sinasabihan ng santo papa na huwag siya sisihin sa mga nangyari at ang sisihin niya ay ang mga guild na nakipagsabuhatang sa imperyo. Napamura ang ating bida sapagkat naririnig na niya na paparating na ang iba pang kasapi ng guild na paparating na. Habang papalayo ay maririnig natin ang tinig ng santo papa habang naghihingalo na sinasabi niya huwag daw kakalimutan ng ating bida na ang lahat ng ito ay nangyayari dahil sa plano ng Diyos at lahat kayo ay magbabayad sa lahat ng kasalanan na nagawa ninyo. Ngunit walang pakialam ang ating bida at agara naman niya nakita ang isang malaking box at itinapat niya ang necklace na nakuha niya sa box at agara naman may nag-a-activate at may bumukas na daan papunta underground.
Habang naglalakad ang ating bida ay bigla naman siya nagulat sa kanyang nakita. Nakita niya ang mga pinakakauna-unahang mythical items. 5 years ago ang mga guild ay nakipagsabuatan sa imperyo para sirain ang mundo. Lahat ng paghihirap na kanyang pinaghandaan sa loob ng 6 na buwan ay napunta lang sa wala. Lahat ng major guilds ay kinokontrol ang pag-connect at ako na lang ang nag-iisang solo player na natitira sa top 100. Binukasan ng ating bida ang kanyang inventory at kukunin na niya ang lahat bago pa dumating ang mga guild na kanyang kalaban at pagmanala ng mga iyon na mas nauna ang ating bida ay magagalit ang mga iyon na kinakatuwa niya. Habang papaalis ay bigla nagulat ang ating bida sa kanya nakita. Nakita niya sa sahig ang isang game cartridge. Nagtataka ang ating bida kung bakit nandito ang bagay na to. Habang hawak ang game cartridge ay biglang may naramdaman ang ating bida. Sumasakit ang ulo niya at di siya makapaniwala kung ano ang nangyayari. Nagulat siya sapagkat nag-error ang laro. Napapasigaw siya sa sobrang sakit ng nararamdaman niya. Biglang napatayo ang ating bida hawak ng kanyang dibdib na puno ng dugo habang nagtataka, naiinis at napapamura na lang ang ating bida sapagkat malapit na siya magtagumpay sa laro. Makikita ang group ng mga kalalakihan na nakasuot na mag-aring tuxedo na ang isa ay may hawak na kutsilyo kung saan sinasabihan ng ating bida na huwag na gumalaw-galaw at agaran na lang mamatay. May tumawag sa isang misteryosong lalaki at ang tumawag ay ang president ng kanilang organisasyon kung saan sinabi niya rito na nahuli na nila ang ating bida na si Biduyan na may in-game name na Crash at tinatanong kung dadalin ba nila buhay ang ating bida. Agara naman nagtanong ang kasamahan nito at tinatanong kung ano ang sinabi ng kanilang pinuno at ang sabi naman ng isa ay ang inutos daw sa kanya ay patayin ang ating bida at ang dalhin lang ay ang ulo nito. Hinahawak ng iba ang ating bida para tapusin na ang kanyang buhay. Makikita natin ang sobrang takot ng ating bida habang sinasabihan siya na dapat di nagmayabang ang ating bida porkit magaling siya sa laro at di na siya natatakot dahil sa kasikatan na kanyang natatamasan habang nagmamakaawa ang ating bida na huwag siyang patayin. Tinakloban ng muka ng ating bida at isang pagsaksak ang paparating sa kanya na maririnig na lang natin ang tunog ng napakaraming saksak. Habang naghihingalo ang ating bida di siya makapaniwala. Naiinis siya na handa sila pumatay para lamang sa isang laro. Natatakot siya na mamatay lang siya na ganon. Sir, gumising po kayo. Biglang napamulat ang mata ang isang tao na may blue na mata at blonde na buhok. Napasigaw ito habang bumabangon sa higaan. Nagugulat siya at di makapaniwala sa mga nangyayari. Napapatanong siya sa sarili kung anong nangyari ang alam niya ay namatay na siya pagkatapos siya pagsasaksakin at ang taong palang ito ay ang ating bida na si Biduyan na makikita natin na nagising sa katauhan ng isang bata. Tinatanong siya ng isang maid na may berdeng buhok kung okay lang ikaw Sir Raul may masakit ba sayo. Nagulat ang ating bida habang binabanggit ang pangalan na Raul at nagtataka siya sa kanyang nakikita. Nakikita ng ating bida ang level status ni Ana na may level 3, ang pangalan ng maid na may berdeng buhok ay Ana at napapasambit ito na kung tatawagin niya daw ang doktor sapagkat pinagpapawisan na ang ating bida na ang pangalan na ngayon ay Raul. Di makapaniwala ang ating bida na si Raul sa kanyang nakikitang isang notification board. Ayon sa notification na lumabas ay ang kaluluwa niya ay matagumpay na nakakonect sa beta system, magagamit niya ang katawan na ito at ang bilang ng number users ay 1, hindi makapaniwala ang ating bida sa mga nangyayari. Napagtatanto na lang ng ating bida na siya tuluyan nang nakapasok sa loob ng World of Connect.